Nasaan yung nakita ko kanina? Nasaan na yan? Ito. Ano naman pinagsasabi nitong hayop na to? Ha? Minamanipula ang blatter. Ano naman to? Pagbaba umano ng krimen sa Davao City, pinapaimbestigahan ng PNP. Ha? Minamanipula? Gago! Puta na. Minamanipula daw. Sino nagmamanipula? Ano naman katarantaduhan to? Okay, panoorin natin. Iniimbestigahan na ng PNP ang posibleng dagdag bawas o pagmanipula sa mga police blotter ng mga istasyon ng pulis sa Davao City. Hinala ng PNP, dinodoktor ang mga logbook para magmukhang kakaunti ang krimen sa lungsod. Ha? So shit! Gago! Mga! Gago! Mga! Gago! Alak na teteng, minamanipula ang mga blatter para bumaba ang krimen. Putay na, ano klaseng kagaguhan nyo, hoy? Samantalang kami, nandun kami. Ultimong upos ng sigarilyo, wala kaming makita dun. Hirap na hirap ako sa Davao. Kung kapag halimbawa katulad nun, pumunta kami ng Davao, ilang araw kami dun. Wala kami, hindi kami makapag-yosi ni Master Judea. Gago! No, kahit maglakad ka sa daanan, wala man lang makikita ka na parang, uy, madilim dito, nakakatakot. Wala ka man lang makasalubong ng mga tao na maaari kang matakot. Tapos ngayon sasabihin nyo, kaya mababa ang krimen sa Davao dahil minamanipula? Anong klaseng katarantaduhan na naman to? Gago! Frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Kilala ang Davao City na isa sa pinakaligtas na syudad, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Timog Silangang Asya. Sa Safety Index noong nakaraang taon, pangalawa sa safest city sa ASEAN ang Davao na naungusan. Ang ina, no? Ganyang kalupit ang administrasyon natin ngayon. Sa totoo lang, dapat maging proud sila dito sa Davao eh. No? Kasi tingnan mo pangalawa ang Davao City, Philippines sa Southeast Asia Safety Index by City 2023. Tapos ngayon gagawan nyo ng issue na kesyo minamanipula, kesyo tinatrabaho yung mga blatter para walang mga kaso. Paan Singapore, habang ngayon 2024 naman, mas kumonti pa raw ang krimen sa lungsod sa unang 5 buwan base raw mismo sa datos ng Davao City Police. Pero mga numerong yan, kini-question ngayon ng pamunuan ng Police Regional Office 11. Ayon kay Regional Director Brigadier General Nicolas Torre, posibleng minamanipula ang mga logbook o police blotter ng 19 na police station doon para palabasin kaunti ang krimen sa lungsod. Well, nagkaroon ako ng blotter validation regarding sa mga reports dahil nga nung first command conference sa DCPO ay hindi talaga tama ang numero sa isang tingin pa lang. Hindi pwedeng mas marami ang patay kaysa sa mga physical injuries. Lalo pa raw tumibay ang hinala ni General Torre nang madiskubre niya ang 2 police blotter ng Kalinan Police kung saan isa ang umani dinoktor. Sa ibang mga stations, marami rin namang entries na hindi tama ang pagka-label at hindi na i-report ng tama sa ating official electronic system. Matatanda ang mainit ang dugo ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Torre matapos niyang sibakin ang 19 na station commander sa Davao City. Pero ayon kay Torre, ito raw mismo ang dahilan kaya niya nirelieve lahat sa pwesto. I give them the chance. Ewan kung nagbago. Dahil sa nabistong manipulasyon umano sa mga police blotter, iniutos na ng PRO Davao Region ang malalimang investigasyon sa issue. Tiniyak nilang mananagot ang mga sangkot at nasa likod ng irregularidad sa logbook. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ang lupit nyo! Minamanipula. Minamanipula. At saka ito pa, kung meron man ganyan, Nicolas Torre III. Kung meron man hong ganyan talaga, kung sakali man na meron ganyan sa Davao, 2024 na po ngayon. Ha? Para ipapaalala lang ho namin ha, 2024 na po ngayon.
Kung sakali mang may ganyan, ba't hindi po kayo umaksyon nung 2023 pa lang? 'Di ba? Bakit nagkakataon na nagkakaganyan kayo sa panahon ngayon na ginigipit ng Administrasyong Marcos ang mga Duterte? Bakit? Oy, mga tiga Davao, magkikilos-kilos na kayo. Hindi na tama tong ginagawa sa inyo. Gustong sirain ng mga anti-Duterte, hindi lang ang mga Duterte, kundi ang buong Davao. Kung hahayaan nyo pa rin na ganituhin at ganituhin kayo palagi ng mga katulad nitong mga taong to, aba, hindi na ho tama yan. Kailangan kumilos na kayo. Hindi naman po namin kayo ini-impluwensya na lumaano na kayo, pero sa totosin lang hindi ko na nga kailangan sabihin 'to eh. Kailangan kumilos na kayo ngayon pa lang. Sinisira na nila hindi nyo pa nahahalata. Sinisira na ho nila ng unti-unti ang Davao. Biruin nyo, napakaganda ng Davao, napaka-tahimik. Walang mga tarantadong mga tao. Pero tingnan nyo ngayon, anong ginagawa nila? Pinapalabas nila. Gusto nilang palabasin na ang Davao at ang mga tao sa Davao ay mga halang ang mga bituka. Ang tindi ng administrasyon natin ngayon. Grabe, kung sino man nag-uutos dito, ang lupit nyo. Ito, the efforts that you are doing, are geared towards nothing else but political. No? So, be professional. Sabi mo palagi, I am a professional. Then act like one. Dito muna tayo sa whether or not it is legally correct on the part of General. Wait lang guys, may nabasa akong comment. Sabi dito, eto na naman si Grace Rigor. Baka kau susunod, Jay. Kung ako sa'yo, manahimik ka na. Putang ina mo, ikaw ang manahimik, gago. Gago! 10 ng pamilya mo, ikaw ang manahimik, tarantado. Gago! Wala akong pakialam kung sino yung umano sa akin. Kung magalit sila sa akin, ikaw yung tumahimik na putang ina ka. Gago! Tumahimik ka na lang. Anong tingin mo sa akin? Katulad ng mga idol mo ng mga vlogger? Pag kakasuhan, tsaka na nagsisibaitan. Gago! Tado, ibahin mo ako dun sa mga yun. Ako, lahat ng sinabi ko, kaya ko panindigan niyan kahit sa harap nila. Gago! Ako, tahimikin mo ko. Ikaw ang susunod. Hindi sunod nila. Gusto mo sama pa kita eh. Gago! Tarantado. Gumamit ka pa ng magandang babae dyan sa profile pic mo. Putangin na ka. Hindi ka namang magandang hayop ka. Gago! Okay, play natin. Torre to unilaterally act, instead of the NAPOLCOM together with the panel of generals who will determine who are most wanted persons or top 10 most wanted persons. There are actually criteria for the determination as to who will be top 10 wanted persons, most wanted persons, and they are governed by NAPOLCOM Memorandum Circular. There is this NAPOLCOM Memorandum Circular number 2019 as amended by NAPOLCOM Circular number 2022. And there are clear steps, parameters by which you can say that a person is indeed most wanted or he belongs to the top 10 most wanted persons. May mga yun. Ang third requirement is he must be a leader of a crime syndicate, mga ganon. Yun pa lang sa third requirement, hindi naman miyembro ng crime syndicate po si Pastor Apollo Sikibuloy. So I really doubt as to the legality of the actions of General Torre. So, and besides, ang pagdetermine po nito hindi lang isang tao. Panel po ito. Kasi may mga tao naman na mga terorista talaga na marami nang pinatay.
Putulin natin to putulin natin. Ito yung idugtong natin. Nasaan yun? Ito yung idugtong natin dun sa tinapik natin. Ito. Yan. Ayan. Kuha ng isang political commentator kay PNP Chief Romel Marbil matapos niyang tanggalan ng police security detail si Vice President Sara Duterte para naman sa isang dating opisyal ng NTF-ELCAC dahil sa sobrang pamumulitika na lalagay ngayon sa panganibang buhay ng pangalawang Pangulo. Si Jason Rubrico magbabalita live sa Davao City. Jason? Franco, magandang gabi. Pinagtataka nga ni Sir Jay Sonza, isang political commentator, na kung bakit sa isang source, which is sa Office of the Vice President, lang kumuha si PNP Chief General Romel Marbil ng mga kinakailangan niyang bilang ng pulis. Kaya nagtatanong si Sir Jay Sonza kung ginagamit pa ba ni Marbil ang kanyang utak. Naku po. Gago! Taklap doon, ginagamit po pa ba? Halimbawa ako tatanungin ni Sir Jason sa sa tingin mo ba, ginagamit pa ba ni Marbil utak niya? Hindi na ako mag-iisip, oo, hindi. Gago! Hindi niya ginagamit. Kung ginagamit yun, wala sanang ganito ngayon. Kahit sa mga opisyal marami pang matitino, no? Iisa lang naman siguro itong bobo Ito si Marbil Yan ang wala ng patumpik-tumpik pang komento ni political commentator at veteranong journalist na si Jay Sonza kay Philippine National Police Chief General Romel Marbil. Ito nga'y matapos niyang tanggalan ng 75 police security detail si Vice President Sara Duterte. Ipinagtataka ni Sonza kung bakit sa isang source lamang kinuha ni Marbil ang kinakailangan niyang bilang ng pulis para punan ang sinasabi niyang kakulangan sa puwersa ng pulisya sa Metro Manila. Hindi ko alam kung ginagamit pa niya utak niya, no? O mahinang klaseng general lang talaga ito. 75 ang kailangan mo. Alisan mo lang ng bodyguard ng tig-isa bawat congressman. Kasi sa under the VIP security, dala-dalawa yan maximum Or 4, no? Isa lang. Meron ka ng 300. So sobra pa yung sa 75. Kung ginamit lang ng konti yung utak at common sense ni Marbil, no? Kaya ako hindi ko matawag na general to kaya hanggang patrolman lang talaga, maximum na yung SPO-10 Sa isang open letter ni Vice President Sara kay Marbil, itinuturing ng pangalawang Pangulo na isang political harassment ang ginawa ng pambansang pulisya sa kanya. At dahil nga sa sobrang pamumulitika, ayon sa isang dating opisyal ng NTF-ELCAC, nalalagay sa panganib ang buhay ni Vice President Duterte. Salamat What po. I'm seeing right now is sobra yung pamamalitika, no? That even the Vice President, her life is being put in danger by this Marbil, no? He pinull out niya yung security ng Vice President and the Vice President came out with a very clear statement about it, no? At ang nakakatakot pa ani Dr. Lorraine Badoy ay ang klase ng liderato na meron si Marbil. So, yung nakakatakot, the Vice President said in her statement, yung quality ng leadership, sinungaling, si Marbil, di ba? Para sa KOJC Legal Counsel, lumalabas na hindi na pinoprotektahan ng pambansang pulisya ang pangalawang Pangulo at tanging mga taga-Armed Forces of the Philippines na lamang ang pumoprotekta kay VP Sara. So, what does that say about the PNP? Are they still protectors of the people when their motto is supposed to be protect and to serve? So now, who are they protecting? Who are they serving? Sinabi naman ng SMNI anchor na Wait lang dito natin napatunayan talaga ng gusto na kaya nga hindi ko talaga alam kung bakit ang daming bulag pa rin ngayon Puta na obvious na ang administrasyong Marcos ang mahilig mamulitika or pinopolitika nila ang mga Duterte. Tapos, etong mga ogag na, bagay, mga tanso, mga bayaran kasi yan. Etong ibang mga Pilipino, mga kapwa natin Pilipino na sumusuporta sa administrasyon, yung pagsuporta nyo, okay naman, walang problema yan. Pero yung sasabihin nyo na yung mga Duterte palaging pamumulitika ang hinatupag, puta na, ano sa tingin nyo tong ginagawa ng administrasyon? Anong sa tingin nyo tong ginagawa ni Marbil? Hindi naman kikilos to si Marbil kung walang may nag-uutos dito Gago! Anak ng tenting
Tapos ngayon, tingnan nyo, yung Davao, gagawa ng issue. Kesyo, minamanipula daw ang mga blatter. Anak ng triting. Paano mamanipulahin? Anong klaseng... Gago! Natatawa ako kasi biruin mo, parang alam mo yun, parang ang kausap lang nila is mga batang uhugin na walang muwang sa mundo. Yun yung yun yung parang nakikita ko na yun lang yung, sasabihin ko to kasi hindi naman to maiintindihan ng mga tao eh. Gagawan ko ng issue yung Davao na kesyo minamanipula nila ang mga blatter. Oo. Minamagic nila yung mga blatter kaya walang nakikitang record. Anak ng teteng naman, no? Grabing kabubuhan talaga to. Kaya tama yung sinabi ni tama yung sinabi ni Tokayo Jason na anong klaseng kabubuhan mo, Marbil? Gago! Si Ina Mortel na sa panahon ngayon, nagagamit na lang ang mga pulis ng kanilang amo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang instrumento nito sa political harassment. Yun na nga yung masama eh. Tama yung sinabi dito ni Ina Mortel na ginagamit na lang ni Marcos ang mga pulis para sa... Pero ang masaklap dito, ginagamit yung mga kapulisan, ang nabababoy yung pangalan at yung tingin ng mga Pilipino at respeto sa mga kapulisan ay unti-unti na hong nawawala. 'Di ba? Kaya kayo yung mga kapulisan diyan, huwag kayong magpagamit. Huwag niyong panghinayangan yung mga about dun sa mga aminado kami, may mga kanya-kanya kayong pamilya, pero sana gampanan niyo yung pinangako niyong tungkulin para sa bayan, 'di ba? Lumalabas lang po talaga mga kababayan, itong mga men in uniform natin na dati ay matatawag nating honorable, ngayon ay nagiging instrumento na lang po sila ng political harassment ng kanilang amo na wala naman ibang nakakita kundi si Marcos Jr. Na hindi naman po niya talaga prioridad na tulungan ang ating mga kababayan o paunlarin ang ating bansa, kundi pabagsakin po ang mga Duterte at ang lahat po ng kanilang kaalyado. Kaya yun po ang kanilang playbook kung mapapansin ninyo. Sa gitna ng mga panggigipit ng pambansang pulisya, hindi lang sa KOJC at kay Pastor Apollo C. Kibuloy, kundi maging kay Vice President Duterte, may hamon naman ang Executive Secretary ng the Kingdom of Jesus Christ sa Armed Forces of the Philippines. Hahayaan na lang ba ng military natin yung mga panggigipit, no? Hindi lang sa KOJC, ngunit pati po kay BP Sara. Yes. Kasi, di ba, kung ano na yung nangyayari sa atin ngayon, so hayaan pa ba natin yung mga pulis na PNP panggigipit? So, we are calling on sa ating pong military kung ano ba. Ngayon ma'am, sinagot na ho nila. Andiyan na nga yung mga SWAT sa harapan ng KOJC compound eh. Gago! Sinagot na ho nila yung katanungan mo ma'am. Nahahayaan. Tingnan mo, hinahayaan lang nila na utos-utusan sila na Diba? Ganyan kalupit. May paalala naman si Mortel laban sa mga nasa likod ng panggigipit kay VP Sara. Gusto nating ipaalala sa ating mga, lalo na to kay Marbil, kay Abalos, kay Torre, na hindi po kayo binoto ng mamamayang Pilipino. Kayo po ay appointed lang. Si Vice President Sara Duterte, 32 million Filipinos po ang nagbigay ng tiwala sa kanya, pero kung tratuhin ninyo ay para bang kayo talagang may-ari ng gobyerno na ginagamit nyo yung kapangyarihan para pagsilbihan ng mga sarili nyong interes. Kaugnay nga niyan ay bumuhos naman ang suporta ng milyong-milyong Pilipino sa buong mundo kay Vice President Sara matapos na nawagan ang ilang senador na sina Senator Robin Hood Padilla at Senator Bato de la Rosa sa mga nais mag-volunteer na magbigay ng seguridad sa pangalawang Pangulo. Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta ay ang mga OFW na handang mag-ambagan para sa sweldo ng security team ni VP Sara. Grabe yun, palakpakan tayo dyan. Hindi biro yun. Yan, mga hero abroad, maraming salamat sa inyo. No? Kaya nga ito nga yun eh. Talagang buti pa ang mga OFW na talagang tumatanaw sila ng utang na loob. Etong mga hayop na to, wala eh. Gago! Tapos pag nasita-sita namin kayo, sasabihin nyo, kakasuhan.
Tangna, kung ayaw nyo palang masabihan kayo ng katulad ng mga sinasabi namin ngayon, ayusin nyo trabaho nyo. Anak ng teteng naman, 20 volunteers sa kada tribo naman ng 11 tribo ng Davao City ang handang bantayan ang pangalawang Pangulo. Nagpahayag din ng kahandaan na protektahan si VP Sara, ang MNLF Davao State Chairman na si Monk Aziz. Kakaiba talaga. Iba talaga itong mga hinayupak na to. Ewan ko. Pag pagsalita ka naman ng di maganda sa kanila, sabihin kakasuhan ka. Ipapapatay ka. Anak ng teteng na yan, no? Bigyan ng patong-patong na kaso si Marbil. Paano na kaya kung kikilos na ang mga MNLF? Ano kaya ang mangyayari? Malaking gulo yan pag nangyari, no? Pero alam nyo, yan ang gustong-gusto ng mga anti-Duterte. Sa totoo lang, yung sinasabi nito ni meditation, pag kumilos na ang MNLF, pag kumilos na ang mga, lalong-lalo na yung mga tiga Davao, alam nyo ito sa nakikita ko, kapag ang mga Davaoenyo ang nanguna na kumilos para puksain ang katarantaduhang ginagawa ng administrasyon sa Pilipinas, pustahan tayo. Yung Visayas tsaka Luzon, sasama na rin yan. Hindi, totoo yan. Tangina, no? Laking gulo niyan. Pero yan ang gusto nila, na magkagulo. Yun nga lang, hindi alam nyo kung bakit ginigipit ang Davao. Kasi, yan yung plano nila. Para sa akin, ng tingin ko, Kaya nila ginugulong Davao, kaya nila pilit na ginagalit ang mga tiga Davao. Kasi gusto nila na magsimula na yung gera laban, Pinoy laban sa Pinoy. Yun ang gustong mangyari ng administrasyon. Yun ang nakikita kong gusto nila mangyari. Biruin mo, wala namang issue dun about sa pagiging pangalawang safety na lugar sa Asia ang Davao. Hindi naman talaga big deal yun. Sa tutusin, dapat maging proud tayo dun. Dahil sakop ng Pilipinas ang Davao at kapwa natin mga Pilipino yung mga nandun. Pero ano nangyari? Ginagawa nila ng issue, gagawa nila ng issue. So ito ganyan, minamanipula yung mga blatter-blatter daw. Kaya nga kaya nga nila ginagawa yan ngayon, alam nyo, sa tingin ko, talagang gusto nila na mangyari na magalit ng gusto ang mga taga Davao at lumaban na. No? At kapag lumaban, nagkaroon ng gera, anak ng teteng gustong-gusto ni Bangag yan. Siyempre, makakansila ang eleksyon. May gera ang Pilipinas sa kapwa nila mga Pilipino. Ayan ang masaklap diyan. Ngayon nga lang, ang pinakamasakit pa niyan, na alam natin na ayaw na mangyari ng mga Duterte ay yung magkasakitan, magkagulo. Kahit na alam natin na buo ang loob ng mga Duterte, yung mga yan ay talagang ayaw nila na magkagulo at ayaw nilang masaktan ang kanilang kapwa Pilipino. No? Yan ang tawag dito, yan ang nakikita kong yan ang katotohanan. Yan ang ayaw mangyari ng mga Duterte, ang magkagulo. Kaso, sa panahon ngayon, sa nakikita ko, pilit na ginugulo. Kita nyo yung ginagawa sa KOJC. Gusto din nila mangyari yan. Na lumaban yung mga member ng KOJC sa kanila. Para may dahilan sila na para saktan yung mga tao, yung mga membro ng KOJC. Ano to? Jay Paqueco sa KOJC na mag-print sila ng mga tarp sa legit at bogus na checkpoint. Tadtarin nila ng tarp ang labas ng KOJC para malaman ng mga motorista kung ano ang legit at ano. Maganda rin yan Yung mga pulis dyan sa KOJC na umaaligid, hindi naman talaga pulis yun, Boss J. Mga NPA yun. Sinusustentuhan lang ng mga pulis uniform kaya ayaw magpakita ng muka at walang nameplate. Alam nyo, eto katulad nito yung sinabi ni Mr. A. Hindi natin masisisi tong mga taong to, tong mga kapwa natin Pilipino.
na ganito yung sabihin nila na yung mga pulis doon ay NPA. Kasi una-una, tinatago yung mukha. Walang nameplate. So ano iisipin ng mga Pilipino? Ay, multo. Gago! Jay, we are only waiting, BP Sara, kung ano ang mandato nyo. Gagawin natin. OFW support Duterte. Sabi ni Trend Supporters Pro. Hindi, yun totoo yung sinabi ko, inaantay lang talaga. Yan ang gustong-gusto na mangyari ng mga anti-Duterte, na lumaban na ang mga tiga Davao. Magalit na ang mga tiga Davao. Sa oras na magalit ang tiga Davao, may ano na sila, may ano na tawag dito na guluhin nila ang Davao. At para mapasakamay na nila yan. At gustong-gusto din nila na na mapatalsik or matanggal si Mayor Basti Duterte para mahawakan na nila yung Davao. Gusto nilang kontrolin yan. Dahil sa tinagal-tagal na may mga umupo ng mga presidente sa Pilipinas, never po na nangyari na may alam ko siguro baka nung mga panahon na sila yung iba mga unang-unang mga presidente pa baka may hangad din na na kontrolin ng Davao, pero hindi nila magawa dahil nga sa mga Duterte. So ngayon, tingnan nyo, ginagawa nila ng issue yung mga Duterte at yung Davao para magkagulo at makontrol na nila. May rason sila, Sir J. Oh, di ba? Ang hirap ng ganyan, no? Tangan, laking gulo niyan pag nangyari yan. Grabe talaga yung ginagawa ng administrasyon sa Ang lupit talaga. Kakaiba din, iba din eh. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.